Hindi lahat ng taong mabait sa'yo ay may mabuting intensyon. Minsan, tahimik lang ang pagiging negatibo, pero unti-unti kang naaapektuhan. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo mababasa ang tunay na intensyon ng isang tao. Number 1, mapapansin mo ang kanyang salita at gawa. Isa sa pinakamalinaw na paraan para mabasa ang tunay na intensyon ng isang tao ay consistency ng salita at gawa niya. Kasi napakadaling magsalita. Kahit sino kayang magsabi ng, I care about you. Andito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Pero ang tanong, nasaan siya kapag kailangan mo na talaga? Kasi kung totoo ang intensyon niya, hindi ka malilito. Hindi ka mapapaisip ng, ganito ba talaga ang trato sa mahalaga? Words can be sweet, convincing, even emotional. Pero kung paulit-ulit kang pinapangakuan tapos palaging kulang sa aksyon, doon ka na dapat magising. Marami sa atin nahuhulog sa trap na potensyal. Yung iniisip mo, siguro ganito lang siya ngayon, magbabago rin siya. But let me be honest with you. People show you who they are through repetition, not promises. Kung sinasabi niyang priority ka, pero ikaw ang laging huli sa oras niya, atensyon at effort, malinaw na ang sagot. Consistency means kapag sinabi niyang nandyan siya, ramdam mo. Hindi lang chat, hindi lang scene, may effort talaga. May follow through, may presence. At kapag may mali, hindi puro, sorry. Dapat may pagbabago. Because apologies without change are just manipulation in disguise. At pakinggan mo to, hindi mo kailangang ipaglaban ang sarili mo sa taong may mabuting intensyon. Hindi mo kailangang ipaalala kung paano ka tratuhin. Natural yun sa taong sincere. Kung ikaw ang laging nag-a-adjust, nag-iintindi, at nagra-rationalize ng behavior nila, that's not love. That's survival mode. So kung may isang advice akong iiwan sa'yo bilang kaibigan na nagmamalasakit, stop listening too much to what they say. Start watching what they consistently do. Kasi doon mo makikita kung genuine ba ang intention niya o magaling lang talaga silang magsalita. Number 2, pansinin mo ang reaksyon niya kapag nag-set ka ng boundaries. Kapag nag-set ka ng boundary, doon talaga lumalabas ang tunay na intensyon ng isang tao. Kasi ang boundary, hindi yan about control, about self-respect yan. Kapag healthy ang intensyon niya, kahit hindi siya agree, mararamdaman mo na may respeto. Baka sabihin niya, okay, I understand. Sabihin mo lang kapag ready ka. Diba? Walang pilit, walang drama, walang panunumbat. Kasi alam niya na ang boundary mo ay hindi rejection sa kanya, kundi proteksyon para sa sarili mo. Pero kapag negatibo ang intensyon niya, ibang-iba ang reaksyon niya. Biglang mag-iiba ang tono, magiging defensive. Minsan galit, minsan pa-victim. Sasabihin niya, ang arte mo naman, ang selfish mo. Dati hindi ka naman ganyan ah. Ang translation niyan, hindi niya nire-respeto ang limit mo. Nababawasan kasi ang access niya sa'yo. Mapapansin mo rin yan sa guilt tripping. Sasabihin niya, after all I've done for you. O kaya, kung mahal mo talaga ako, hindi mo dapat gagawin yan. That's not love. That's emotional manipulation. Ginagamit niya ang emosyon mo para umatras ka sa boundary na pinaghirapan mong buuin. May iba namang kunwari papayag, pero passive-aggressive. Tahimik, malamig, biglang nagiging distant. Parang pinaparamdam sa'yo na may kasalanan ka. That's punishment in disguise. Hindi ka sinisigawan, pero pinaparamdam sa'yo na mali ang pagprotekta sa sarili mo, na mali na may boundaries ka. At ito ang pinaka-importante. Ang taong may mabuting intensyon, hindi kailanman ipaparamdam sa'yo na masama kang tao dahil lang may boundary ka. Ang taong may tinatagong agenda, gagawin ang lahat para sirain ang boundary mo. Dahil once na tumibay ka, wala na siyang kontrol. At yun ang ikinatatakot nila. So kapag nag-set ka ng boundary at ang kapalit ay stress, takot o self-doubt, hindi yan dahil mali ka. It's because may taong hindi sanay na may respeto ka sa sarili mo. Remember this, the right people won't fight your boundaries. They will honor them. Number 3, pansinin mo kung paano siya magsalita tungkol sa ibang tao. Isa to sa pinaka-underrated pero pinaka-accurate na paraan para mabasa ang tunay na intensyon ng isang tao. Kung paano siya magsalita tungkol sa ibang tao kapag wala sila. Kasi ganito yan,
Pwedeng mabait siya sa'yo ngayon, pwedeng sweet, pwedeng supportive, pero pakinggan mo kung paano niya ikwento ang ibang tao. Lalo na yung mga taong wala sa eksena, yung hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Doon lumalabas ang totoong ugali. Kapag napapansin mo na laging may masamang kwento, laging may lait, laging may side comment na parang joke lang, pero may lason, mag-isip ka na. Kasi ang taong sanay manira ng iba, hindi biglang nagiging safe na tao kapag ikaw na ang kaharap. Temporary ka lang na kakampi. At sa oras na magkaproblema kayo, very possible na ikaw na ang topic. May mga tao ring mahilig magkalat ng secret. Sasabihin pa, huwag mo sasabihin ha kahit kanino. Pero isipin mo, kung kaya niyang ibenta ang kwento ng iba sa'yo, anong assurance mo na hindi rin niya ibibenta ang kwento mo sa susunod na tao? Oversharing is not intimacy. Minsan, sign lang yan ng poor boundaries. Mapapansin mo rin yan sa tono. Hindi lang sa words, kundi sa energy. May konting sarcasm, may tawa na passive-aggressive, may halong insecurity. Madalas, hindi naman talaga galit sa ibang tao. Projection lang, insecure siya, kaya binababa ang iba para tumaas ang sarili niya. At eto pa, kung lahat ng ex niya ay sinabihan niyang toxic, lahat ng kaaway niya sinabihan niyang toxic, lahat ng naka-work niya ay sabihan niyang inggitero, tapos siya lang ang laging victim. Stop. Red flag yan. Hindi perpekto ang mundo, pero kung iisang tao lang ang common denominator sa lahat ng gulo, baka may kailangan siyang harapin sa sarili niya. Ikumpara mo yan sa taong may healthy intention. Hindi ibig sabihin na hindi siya nagkukwento ng problema. Pero kapag nagkwento siya, may respeto, may context, may accountability. Hindi niya sinisira ang pagkatao ng tao para lang gumaan ang loob niya. Alam niya ang difference ng venting at character assassination. Kaya ang payo ko sa'yo bilang kaibigan, makinig ka sa kwento niya tungkol sa iba. Kasi preview yan kung paano kanya kwekwentuhin balang araw. Words reveal patterns, and patterns don't lie. Kung nararamdaman mo na after makinig, parang ang bigat ng energy, parang may mali kahit wala kang mapinpoint, trust that. Your intuition is not drama. It's data. At tandaan mo to, ang taong may malinis na intensyon, hindi kailangan manira ng iba para magmukhang mabuti. Number 4, may accountability ba siya? Isa sa pinakamalinaw na paraan para malaman kung may negative intention ng isang tao ay kung may accountability ba siya o wala. Kasi madaling maging mabait kapag maayos ang lahat. Pero doon mo talaga makikita ang tunay na ugali ng isang tao kapag may nagawang mali. Kung may accountability ang isang tao, aamin siya. Simple lang. Hindi niya kailangang mag-speech. Hindi niya kailangang mag-justify ng mahaba. Sasabihin niya, oo, mali ako. Tapos titigil siya sa pag-uulit ng parehong pagkakamali. Kasi kapag may accountability, may kasunod na pagbabago. Hindi lang sorry for the moment, kundi sorry na may action. Pero kung negative ang intention, ibang-iba ang galawan. Mapapansin mo na kahit malinaw na siya ang may mali, parang ikaw pa rin ang may kasalanan. Biglang lilipat ang usapan. Sasabihin pa niya, kasi ikaw naman kung hindi mo ginawa yan, hindi rin ako gaganyan. That's not accountability, that's blame shifting. Hindi niya inaayos ang problema niya, tinatabunan niya lang. Relatable to, lalo na sa relationships, romantic man, pamilya o kaibigan. Kapag nasaktan ka at sinabi mo ng maayos, imbis na pakinggan ka, nagiging defensive agad. Parang inaatake mo raw siya. Laging may dahilan, laging may explanation, pero never may pag-ako. Paulit-ulit kang nag-a-adjust, habang siya, walang binabago. At eto pa, ang taong walang accountability, mahilig sa half apology. Yung tipo ng sorry na, sorry kung nasaktan ka. Hindi, sorry kasi sinaktan kita. Malaking pagkakaiba yan. Kasi sa unang word na, sorry kung nasaktan ka, parang kasalanan mo pa na nasaktan ka. Sa pangalawa na, sorry kasi nasaktan kita, inaako niya yung ginawa niya. Diba? Malaking pagkakaiba. Kapag may accountability ang isang tao, mararamdaman mong safe kang magsabi ng totoo. Hindi ka matatakot magsalita kasi alam mong hindi ka babaligtarin, hindi ka i-gaslight, at hindi ka gagawing masama sa sarili mong kwento. Pero kung every time na magsasalita ka, nauuwi ka sa paghingi ng sorry kahit ikaw na yung nasaktan, tigil ka muna. That's a red flag.
Tandaan mo to. People with good intentions take responsibility. People with bad intentions protect their ego at your expense. Hindi mo trabahong turuan ng isang tao kung paano maging accountable. Ang trabaho mo, protektahan ang sarili mo kapag malinaw ng ayaw niyang umako. Kung paulit-ulit na lang ang negative cycle, hindi na yan misunderstanding. Choice na yan. And you deserve better than someone who can't own their actions. Number 5. Ano ang reaksyon niya kung hindi niya nakukuha ang kanyang gusto? Kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya, dito talaga lumalabas ang tunay niyang intensyon. Kasi madali maging mabait kapag okay ang lahat. Pero kapag may delay, kapag may rejection, o hinindian mo siya, doon mo makikita kung genuine ba siya o may tinatagong agenda. May mga taong kapag hindi napagbigyan, biglang nagbabago ang tono. From sweet to cold. From caring to distant. Parang may switch na pinindot. Tahimik lang pero ramdam mo ang bigat. Hindi siya galit ng direkta pero pinaparamdam niya sa'yo na may kasalanan ka. That's not maturity. That's emotional pressure. Meron ding kapag hindi nakuha ang gusto, nagpapakabiktima. Biglang kawawa. Biglang ikaw na ang masama. Sasabihin pa niya, okay lang, sanay na ako. Hindi naman ako importante. At bilang mabuti kang tao, you start questioning yourself. Napapaisip ka, ako ba ang mali? That's guilt tripping. Hindi yan love o concern. Yung iba naman, nagiging passive-aggressive. Hindi ka diretsyong aawayin, pero may side comments. May parinig, may katahimikang mas maingay pa sa sigaw. Ginagawa nilang uncomfortable ang paligid para sumuko ka at ibigay na lang ang gusto nila. Control yan, hindi compromise. May mga tao rin kapag hindi nasunod, biglang binabawi ang effort. Yung dati, todo reply, todo update. Ngayon, scene zone, one-word answers. Parang sinasabi nila, ito ang mangyayari kapag hindi mo ako sinunod. Love should not feel like a reward system. At may mas delikado pa, yung nagmamadali. Kapag hindi mo agad sinagot, pinipilit ka. Dapat ngayon na. Last chance mo na to. Kasi natatakot sila na kapag nagkaroon ka ng oras mag-isip, baka makita mo ang totoong intensyon nila. Pressure is a sign na takot silang mawala ng kontrol. Pero pakinggan mo to, ang taong may mabuting intensyon, kahit hindi niya makuha ang gusto niya, respetado ka pa rin. Hindi ka niya parurusahan emotionally. Hindi ka niya pahihirapan. Maiintindihan niya na may sarili kang desisyon, may sarili kang timing at limitasyon. So ask yourself this, kapag nagsabi ka ng hindi, naging mas mahinahon ba siya o mas mapanganib? Kasi minsan, hindi mo kailangang hanapin ang masamang intensyon. Ipinapakita na nila mismo kapag hindi sila napagbigyan. Number 6, kung wala siyang respeto sa oras mo. Kapag sinabi nating respect sa oras at energy mo, hindi lang to tungkol sa pagiging busy o hindi. Mas malalim pa dyan. Alam mo yung pakiramdam na lagi kang available, pero siya, hindi. Ikaw yung nag-a-adjust ng oras, nag-aantay ng reply, nag-cancel ng plano para lang ma-accommodate siya. Pero kapag ikaw na ang may kailangan, biglang, sorry, busy ako. That's not just pagiging busy, that's lack of respect. Ang taong may mabuting intensyon, marunong rumispeto ng oras mo. Kasi alam niya na oras yan ang buhay mo. Hindi niya basta-basta kukunin, sasayangin, o gagamitin kapag convenient lang sa kanya. Hindi kanya tatawagan kapag bored siya, tapos mawawala kapag okay na ulit siya. Hindi kanya kakausapin lang kapag emotionally empty siya at iiwan kang emotionally drained pagkatapos. Ang respeto sa energy mo at oras mo, it means hindi kanya laging iiwan na pagod, confused, o mabigat ang dibdib. Hindi kanya gagawing emotional dumping ground. Hindi kanya uutusan mag-intindi palagi habang siya ayaw umintindi pabalik. Kasi kapag mahalaga ka sa isang tao, iisipin niya kung paano ka maapektuhan, hindi lang kung paano siya makikinabang. At pakinggan mo to, kung kailangan mo pang ipaglaban ng oras at pahinga mo sa isang tao, malinaw na sign na yon. The right people won't make you beg for basic respect. Hindi ka dapat makaramdam ng guilt kapag nagpahinga ka, kapag nag-no ka, o pinili mo ang sarili mo. Kaya kung after makipag-usap sa isang tao, pakiramdam mo, lagi kang ubos, emotionally, mentally, even spiritually, tanungin mo ang sarili mo,
Inaalagaan ba niya ang energy ko? O ginagamit lang? Because real respect doesn't rush you, doesn't drain you, or consume you. Real respect protects you. Number 7, laging may kapalit ang kabaitan. Alam mo, may isang klase ng kabaitan na sa una parang ang sarap sa pakiramdam. Parang sobra silang maalaga. Laging nandyan, laging ready tumulong. Pero habang tumatagal, may mapapansin ka. Parang may utang ka na hindi mo naman sinadya. Ganito yon. May mga taong mabait, hindi dahil gusto ka nilang tulungan, kundi dahil may inaasahan silang kapalit. At kapag hindi mo na ibigay yung gusto nila, biglang nag-iiba ang tono. Biglang may tampo. Biglang may parinig. May mga moments pa na sasabihin nilang, pagkatapos ng ginawa ko para sa'yo, ito lang ang gaganti mo. Ang tunay na kaibigan, walang resibo, walang singil. Hindi nila pinaparamdam na parang may utang ka. Pero kapag ang kabaitan ay may kasunod na pressure, sana naman ginawa mo ito. Ako nga, ganito ginawa ko para sa'yo eh. Hindi na yun kindness. Transaction na yun. Minsan, ginagamit nila ang kabaitan para makuha ang tiwala mo. Once nakuha na, doon na lalabas ang control. You'll notice na nahihirapan ka ng tumanggi kasi ayaw magmukhang ungrateful. And that's the trap. Kasi ang goal nila, hindi ang tumulong. Ang goal nila, obligahin ka. Relatable to, di ba? Yung tipong kapag okay ka at sumusunod ka, mabait sila. Pero kapag nag-set ka ng boundary, biglang sasabihin na nagbago ka na. The truth is, hindi ka nagbago. Tumigil ka lang maging convenient. Real kindness feels light. Hindi ka nag-o-overthink. Hindi ka nagigilty. Hindi ka natatakot na mag-no. Pero kapag ang kabaitan ng isang tao ay nagpapabigat ng dibdib mo, nagpaparamdam na may utang na loob ka habang buhay, that's not love. That's leverage. So pay attention. Hindi lahat ng mabait ay may mabuting intensyon. Sometimes, the nicest people are the ones who expect the most in return. And you're not selfish for protecting your peace. You're just finally choosing yourself. Number 8, kung paano kanya tratuhin kapag walang nakatingin. Dito talaga lumalabas ang totoong intensyon ng isang tao. Dito talaga lumalabas ang totoong intensyon ng isang tao kapag wala nang nakatingin. Kapag sarado na ang pinto, tahimik na ang paligid at wala nang kailangang i-impress. Kapag may audience, napakadaling maging mabait. Sweet, supportive, caring, parang ikaw ang pinaka-importanting tao sa mundo. Pero tanungin mo ang sarili mo, ganito pa rin ba siya kapag kayong dalawa na lang? Kasi doon mo makikita kung totoo o palabas lang. Kung kapag walang tao, bigla siyang malamig, bigla siyang irritable, o parang istorbo ka. That's not bad mood, that's a pattern. Minsan tahimik lang, di ba? Pero ramdam mo yung distance. Minsan may sarcasm, passive-aggressive na biro, o subtle na pagmamaliit na parang joke lang, pero tumatama. At kapag sinubukan mong magsabi ng nararamdaman mo, bigla kang sasabihan ng, ang sensitive mo naman, nag-iinarte ka lang. That's emotional invalidation. Kahit pa sabihin niyang wala siyang masamang intensyon. Mapapansin mo rin to, kapag may tao, proud siya sa'yo. Pero kapag kayo lang, wala kang boses. Ang mga desisyon niya ang nasusunod. Ang feelings mo, optional. Parang mahalaga ka lang kapag may silbi sa imahe niya. That's not love. That's control, disguised as care. At alam mo yung pinakamasakit? Yung kapag walang audience, doon mo na pinagdududahan ng sarili mo. Bigla ka magtatanong, ako ba ang mali? Baka, okay lang ako. Baka ganito talaga ang pagmamahal. No, hindi ka nag-i-imagine. Your body feels it before your mind understand it. A person with good intentions will be consistent. Kahit walang camera, kahit walang palakpakan, kahit walang validation from others, pareho pa rin ang respeto. Hindi perpekto, oo, pero safe ka. Naririnig ka. Hindi mo kailangan maglakad sa eggshells. So, ang advice ko sa'yo, bilang kaibigan mo ngayon, observe the private version of them, not the public one. Kasi ang tunay na character, hindi yan pang entablado. Lumalabas yan sa katahimikan. At kung sa katahimikan na yon, pakiramdam mo ay maliit ka. Nararamdaman mo yung takot na magsalita o palagi kang nag-a-adjust. Listen to that feeling. That's not love talking. That's your intuition trying to protect you. Number 9,
Transparent ba siya? Kapag ang isang tao ay sincere, open siya sa mga desisyon niya, sa mga pinagdadaanan niya, at sa mga expectations na sa'yo. Hindi siya palaging nagtatago o nagpapaloko para lang makuha ang gusto niya. Kapag nakikipag-usap ka, hindi siya naglalagay ng hidden agenda o manipulative na paliwanag. Imagine mo to, nagplano kayo ng outing o project, tapos sa huli, may mga secret motive siya na hindi niya sinasabi sa'yo. That feeling of, wait, bakit ganun na lang? Yan ang classic sign na hindi transparent ang intensyon. Transparency doesn't mean laging kailangang perfect o walang mistakes. Pero ang totoo, open at straightforward na komunikasyon ang nagpapakita na hindi niya plano kang manipulahin o gamitin. Kapag transparent ang tao, ramdam mo na nirespeto ka niya bilang partner sa relationship or friendship. Hindi ka niya pinipilit o pinipressure sa decision mo. Hindi ka niya nililito para lang makuha ang gusto niya. You feel included in the process and walang hidden strings. Transparency is the lens through which you see the real intention. If someone is consistently honest about what they want, why they act a certain way, and how their actions affect you, that's a strong sign they're coming from a good place. Hidden agendas are usually the first red flag. Kapag hindi siya transparent, lagi kang naguguluhan. May what-if moments o laging parang may something na hindi mo alam. That's when you need to trust your gut. If something feels hidden, it probably is. Transparency is not just about words. It's about actions, consistency, and making you feel safe and included. Number 10, ginagamit ba niya ang takot o insecurity mo? Halimbawa, sinasabi nila, kung hindi mo gagawin ito, baka masira ang relasyon natin. Parang sinasabi nilang, kailangan mong matakot o magduda sa sarili mo para sundin ang gusto nila. Nakakalungkot, kasi kapag palaging ganito ang treatment sa'yo, unti-unti kang nawawalan ng tiwala sa sarili mo. Ang confidence mo, parang pinapahina nila para mas madali kang kontrolin. Kaya mahalagang maramdaman mo kung sino ang nagbibigay ng encouragement at sino ang gumagamit ng takot mo bilang tool. People with good intentions won't try to make you scared just to get their way. They will support you even sa mga insecurities mo at hindi nila ito ginagamit laban sa'yo. Kapag na-identify mo ito, mas madali mong maprotektahan ang sarili mo at pumili ng mga tao na gusto talagang makita kang lumakas at mag-grow, hindi yung laging nagtatanim ng doubt sa utak mo. Sa ganitong paraan, mas malinaw sa'yo kung sino ang kaibigan mo at sino ang maaaring maging toxic influence sa buhay mo. Number 11, mabigat ba ang pakiramdam mo sa tabi niya? Kapag pinag-uusapan natin ang long-term effect ng isang tao sa buhay mo, hindi lang ito tungkol sa kung paano kanila pinaparamdam ngayon. Mas malalim ito. Isipin mo, bawat tao na nakapaligid sa'yo ay may imprint sa emosyon mo, sa mindset mo, at sa choices mo. Kung palaging negatibo ang epekto ng presensya nila, laging stressed ka, laging may guilt, laging nakakaramdam ng maliit na value mo, makaka-apekto talaga ito sa confidence mo, sa relationships mo, at sa future goals mo. Sa kabilang banda, ang mga taong may genuine na intensyon, kahit may conflict o misunderstanding paminsan-minsan, ay nag-iiwan ng sense of growth sa'yo. They challenge you in a healthy way. They celebrate your wins sincerely, and they make you feel safe enough to be your authentic self. Sa ganitong tao, kapag tumingin ka sa nakaraan mo, makikita mo na mas maraming lessons at positive energy na naipon, hindi trauma at doubt. Think of it this way, people you allow in your life either build you up or slowly wear you down. The effect might be subtle at first, but over months and years, it shapes your mental space, your confidence, and even your opportunities. That's why paying attention to long-term impact matters more than occasional words or gestures. It's about the trajectory they set for you emotionally and mentally. Kapag pinag-aralan mo ito sa sarili mo at sa mga taong nakapaligid sa'yo, mas madali mong malalaman kung ang intensyon nila sa'yo ay tunay o may hidden agenda. Sa dulo, ang tanong mo dapat ay, does this person leave me feeling lighter and empowered or heavier and doubtful? Dahil yan ang totoong sukatan ng kanilang effect sa buhay mo. Number 12, kinontrol ka ba niya? Simple lang, di ba? Pero madalas hindi natin napapansin. Ang taong may positive na intensyon, gusto kang makita na lumalago, nagiging mas confident at mas empowered sa bawat hakbang ng buhay mo. Kapag nagkamali ka, hindi ka niya pinapahiya o kinukontrol, kundi ginagabayan ka at sinusuportahan
para matuto at mas maging matatag. Pero kapag negative ang intensyon, iba ang energy na mararamdaman mo. Parang lagi kang sinusubok o nililimitahan. Hindi ka pinapayagan magdesisyon para sa sarili mo. At kahit simpleng bagay, may pressure o guilt na kaakibat. Lahat ng ginagawa niya, parang may goal na kontrolin ka kaysa tulungan ka. Kahit sa maliliit na bagay, mapapansin mo na laging may manipulative undertone. Ang tip dito, pakinggan mo hindi lang ang sinasabi, kundi ang epekto sa feelings mo. Kapag lagi kang drained, nagdadalawang isip, o parang may invisible na chain sa paligid mo kapag kasama mo siya, malaki ang chance na control ang laro, hindi support. On the other hand, kapag kasama mo ang taong tunay na gusto kang iangat, magaan ang pakiramdam, confident ka sa sarili mo, at hindi ka natatakot magkamali dahil alam mong may taong hindi ka huhusgahan. Sa madaling salita, tingnan mo kung ang presence niya sa buhay mo ay nagpapaangat sa'yo or nagpapabagsak sa'yo. Kadalasan, ang damdamin mo mismo ang nagbubunyag ng katotohanan. Huwag mong baliwalayin ang gut feeling mo. Number 13, nararamdaman mo bang may tinatago siya? Yung tipong wala kang konkretong ebidensya pero may kakaibang bigat sa dibdib mo tuwing kausap mo siya. Hindi ka praning, hindi ka rin nag-o-overthink lang. Madalas, ang intuition mo ay reaksyon sa maliliit na bagay na ayaw lang aminin ng isip mo. Halimbawa, may mga tanong kang simple lang pero parang pinapaikot lang niya. Hindi naman diretsong nagsisinungaling pero hindi rin malinaw ang sagot niya. Parang may kulang, parang may pumipigil sa kanya. And deep inside, ramdam mo na may hindi siya sinasabi. That feeling matters. May mga pagkakataon din na bigla siyang nagiging defensive kahit wala ka namang ina-accuse. Isang normal na tanong lang, pero ang sagot niya, may inis, may galit, o may pa-victim tone. That's not communication. That's protection. Proteksyon ng isang bagay na ayaw niyang mabunyag. Minsan mapapansin mo rin na iba ang energy niya depende kung sino ang kausap niya. Kapag kayo lang, parang may distansya. Pero kapag may ibang tao, biglang lively, confident, at open. That shift is not random. People who are hiding something unconsciously adjust their mask depending on the situation. At ito yung pinaka-relatable. Tahimik siya sa mga bagay na mahalaga sa'yo, pero sobrang vocal sa mga bagay na pabor sa kanya. Kapag ikaw ang may concern, vague. Kapag siya ang may kailangan, very clear. That imbalance tells you a lot. You'll also feel it when actions don't match the words. Ang ganda ng sinasabi, pero pagdating sa consistency, palya. Paulit-ulit. At every time you try to confront it, may dahilan, may excuse, may story. Laging may paliwanag, pero never may clarity. Listen to how your body reacts. Napapansin mo bang mas tensyonado ka kapag kausap siya? Mas alert ka? Parang kailangan mong maging maingat sa sasabihin mo? That's your nervous system picking up on emotional dishonesty. Kahit hindi mo ma-explain, your body already knows. At minsan, ang pinakamalinaw na sign ay yung sarili mong tanong. Bakit parang hindi ako panatag? Hindi mo naman kailangan ng drama para maramdaman yun. Hindi mo rin kailangan ng proof kaagad. Ang mahalaga, may signal. And signals exist for a reason. Hindi lahat ng may tinatago ay masamang tao. Pero hindi rin lahat ng sekreto ay harmless. Kaya kapag may parte ng sarili mo na patuloy na nagbubulong na may mali, huwag mo siyang i-silent. Obserbahan mo. Protektahan mo ang kapayapaan mo. Because at the end of the day, clarity feels calm. Confusion feels heavy. At kung palagi kang nasa bigat, maybe it's not love, not friendship, not concern. Maybe it's just the truth trying to surface. Number 14, makikita mo yan sa body language. Ang body language ang isa sa pinaka-honest na paraan para mabasa mo ang totoong intensyon ng isang tao. Kasi kahit magaling silang magsinungaling sa salita, nahihirapan ang katawan magsinungaling. Minsan mapapansin mo na okay naman ang sinasabi niya, pero may kakaiba kang nararamdaman. That's not overthinking. That's your awareness kicking in. Halimbawa, kausap mo siya, pero iwas ang tingin sa mata. Hindi lahat ng ayaw tumingin ay sinungaling. Pero kung consistent na umiiwas, lalo na kapag seryoso ang usapan, madalas may tinatago o hindi siya comfortable sa katotohanan ng sinasabi niya. On the other hand, may iba naman na sobrang titig, parang minamarkahan ka. That can be intimidation or control.
Either way, hindi balanse. Makinig ka rin sa tono ng boses. Kahit sweet ang words, pero may sarcasm, impatience, o subtle na pangmamaliit, that's a signal. Body language is not just about movement. Kasama dito ang energy at delivery. Minsan sasabihin niyang, okay lang. Pero ramdam mong hindi. Trust that feeling. May isa pa, micro-reactions. Yung sandaling pagtaas ng kilay, pag-ikot ng mata, mabilis na pagngisi kapag may sinasabi ka. Split second lang yan, pero doon lumalabas ang totoo bago pa sila mag-compose ng tamang reaksyon. Kapag madalas mong napapansin na parang minamaliit ka sa maliliit na galaw, hindi yan aksidente. At higit sa lahat, pakinggan mo ang sarili mo. Kapag after nyong mag-usap, parang tense ang katawan mo, mabigat ang dibdib, o parang may mali kahit wala kang mapinpoint, your body already read the room. Hindi mo kailangang i-justify agad. Awareness muna. Hindi lahat ng negative body language ay masama agad. Pero kapag paulit-ulit yon, kapag may pattern at sabay na naapektuhan ang peace of mind mo, that's when you stop giving the benefit of the doubt and start protecting your energy.